Ang aswang ng Capiz. Sa isang tahimik na bayan sa Capiz, kilala ang mga tao sa kanilang mga kwento tungkol sa mga aswang, mga nilalang na may kakayahang magbihis bilang tao sa araw at nagiging halimaw sa gabi. Ayon sa alamat, ang isang aswang ay kilalang kilala sa buong bayan at tinaguriang dugong itim. Ang unang kaganapan. Isang gabi, habang ang mga tao ay nag-isang bayan para sa gabi ng piyesta, isang batang babae ang nawawala. Ang kanyang pangalan ay Maria, isang masayahing bata na kilala sa kanyang magandang boses at ngiti. Nawalan ng pag-asa ang kanyang pamilya at mga kaibigan nang lumipas ang mga oras na hindi siya nakikita. Habang ang mga tao sa bayan ay nag-aalala, nagpasya ang isang grupo ng mga matatanda na magdaos ng isang ritual upang matukoy kung ano ang nangyari kay Maria. Umupo sila sa tabi ng isang lumang puno na pinaniniwala ang tahanan ng mga espiritu at nagdasal para sa kaligtasan ng batang babae. Ang pagpapakita ng aswang. Ilang araw ang lumipas nang biglang may mga ulat na kumakalat sa bayan tungkol kay Dugong Itim. Sinasabing may nakita silang isang dilim na anyo na nagmumula sa gubat sa gabi, umaakyat sa mga bubong ng bahay. Ang mga tao ay nagpasya na magsama-sama upang habulin ang aswang at hanapin si Maria. Nagtakbuhan ang mga tao sa gubat, dala ang mga panggigilalas at mga armas. Habang sila'y naglalakad sa madilim na lugar, naramdaman nila ang malamig na hangin na nagpaparamdam sa kanila ng takot. Ang pagsasakripisyo. Nang lumakas ang laban, napansin ni Maria ang isang espada na nakasabit sa dingding ng lumang bahay. Sa kanyang kabataan, alam niyang hindi siya dapat natatakot. Sa kabila ng kanyang takot, hinayaan niya ang kanyang sarili na muling bumangon at kinuha ang espada. "Hindi ko kayo papayagang saktan," sigaw niya. Gamit ang kanyang boses, nagsimula siyang umawit ng isang luma at makapangyarihang awit na itinuro sa kanya ng kanyang lola. Ang mga salita ay nagbigay liwanag sa dilim at tila umabot sa kanyang mga magulang at mga taong nagtutulungan sa labas. Nang marinig ng aswang ang awit, nagsimulang magbago ang itsura nito. Ang mga pangil ay humina at sa huli, tinanggihan ni Dugong Itim ang kanyang anyo. Sa isang malakas na sigaw, siya ay naalis mula sa kanilang mundo at nawala sa gabing madilim. Ang pagbabalik ni Maria. Matapos ang labanan, nahanap ni Maria ang kanyang mga magulang na nag-aalala. Ang buong bayan ay nagniningning sa galak nang malaman na siya ay ligtas na. Naibalik niya ang kanyang ngiti, at sa kabila ng kanyang naranasan, nagpasalamat siya at ang mga tao sa kanilang tagumpay laban sa aswang. Mula noon, hindi na muling naulit ang insidente. Ang bayan ay natutong pahalagahan ang mga kwento ng mga matatanda at mga ritual na dapat ipagpatuloy upang mapanatili ang kanilang proteksyon laban sa mga masasamang nilalang. Hanggang ngayon, ang mga tao sa Capiz ay patuloy na nagkukwento tungkol kay Dugong Itim, ang aswang na kinatatakutan, at ang batang si Maria na nagpakita ng tapang at liwanag sa gitna ng dilim.